sombrero mo. Ang alamat ng Lanzones. Minsan, sa isang panahong hindi matukoy, may isang mapayapang barangay sa Pilipinas. Ito ay ang Barangay Luna. Magandang palalakad ni Leonardo na namumuna doon. Sinusunod ng mga tao ang mga batas at patakaran doon. Kaya naman, maunlad ang barangay na ito. Isang araw, may isang matandang napadpad sa dalampasigan mula sa dagat. Nakita ito ng mga tao. Tinulungan nila ang matanda at nilipatan ng lunas ang mga sugat nito. Nang magising ang matanda, kinausap ito ng mga tao. Ngunit, waring hindi sila marinig nito. Isang ngiti lamang ang sinusukli nito sa bawat tanong nila. Noon nila napagtantong, bingi at pipi pala ito. Isang araw napansin ni Leonardo na matamang nakatingin ang matanda sa burol. Lola, pinagbabawal po namin na magtungo ang sino man sa burol na yan. Ang mga punong kahoy na yan ay namumunga ng kulay itim na prutas na nakakalason. Nagpatuloy si Leonardo sa pagkausap sa matanda. Ayon sa mga kwento ng aming mga ninuno, ang mga punong kahoy iyan daw ay dating mga diwata. Inutusan daw sila ni Bathala na tulungan at pakainin ang mga katutubong nakatira sa burol na iyon dahil nagkaroon ng taggutom. Pero, sa halip na tulungan nila ang mga tao, naakit sila sa napakagandang burol. Napailing si Leonardo habang nagsasalaysay. Nang mga matay ang mga katutubo dahil sa nakalimutan ng mga diwata ang pinag-utos ni Bathala, lahat sila ay pinarusahan nito. Ginawa sila nitong mga punong kahoy, binigyan sila ng bunga kulay itim na nakakalason. Napatunayan totoo ang sumpa ng minsan daw ay may 3 bata na kumain ng mga bunga at namatay. Marahang humakbang ang matanda patungo sa burol. Lola! Tigil ni Leonardo. Ngunit sinenyasan lamang siya nito, huwag nang itong pigilan. Naging usap-usapan ang paninitili ng matanda sa burol. Tuwing umaga, nagtutungo ito sa kapatagan, ay binibigyan ito ng pagkain ng mga tao. Isang matamis na ngiti ang pinakakawalan nito bilang tanda ng pasasalamat. Minsan naman, naglalakad ito patungo sa dalampasigan. Ay nadapa ito. Tinulungan ito ng mga bata at muli ay isang matamis na ngiti ang isinukli nito. Minsan naman, ay may nasalubong na ahas ang matanda. Akmang tutuklawin na ito ng ahas nang dumating ang mga kalalakihan at pinatay ang mabangis na hayop. Isang araw, isang malakas na bagyo ang dumating sa buong lalawigan, sumasakop sa Barangay Luna. Sa 3 araw na walang tigil ang pag-ulan at paghangin ng malakas, lahat ng mga bahay, hindi mang tinangay ng hangin, ay lumubog sa baha. Matamis na nakangiti ang matanda nang salubungin nito ang mga tao. Mahiwatig ng malugod na tinatanggap nito ang lahat sa kanyang munting bahay. Umiyak ang mga kababaihan dahil nawala sila ng tirahan. Mamatay na tayo kung magpapatuloy ang kalamidad na ito, malungkot na sabi ng isa. Wala na rin tayong pagkain, iyaw ng isa. Umingala ang matanda at tumingin sa isa sa mga pinagbabawal na puno. Kitikin sa bunga, bilog ang mga prutas at nakakumpulan sa mga sanga at katawan ng puno. Nagiyak ang mga bata dahil nagugutom na sila. Di tumingala ang matanda sa mga bunga ng isang puno.
Marahang humakbang ito patungo roon. Wag po! Pigil ni Renardo. Kailangan siyang pigilan. Mamamatay ang matanda kapag kinain niya ang mga bungang iyon, sigaw ng mga tao. Pero si Menes ang matanda na huwag itong pigilan. Marahang pinitas ng matanda ang isang kumpol ng bunga. Sinimulan nitong balatan ng isa, hindi ang laman ng bunga. Sinubo ito ng matanda at kinain. Tamang nakangiti ang lahat dito. Pagkakain nito sa bunga ay napangiti ito. May watig na matamis ang laman ng bunga. Inulubos nito ang isang kumpol na bunga. Kumain pa itong muli. Nakangiting tumingin ito sa mga tao na waring sinasabi na masarap ang kinakain nito. Dito nakakalason! Dito na nakakamatay! Sinimulang pitasin isa-isa ng mga tao ang mga bunga sa puno. Nang sinimulan nilang kainin ang mga iyon, napansin nilang unti-unting kumukupas ang itim na kulay niya. Parang naging kulay ginto ang balat ng mga bunga. Nilingon ng mga tao ang kinatatayuan ng matanda, pero laking gulat ng mga ito nang maglaho lamang na parang bula. Sa 3 araw ng pamamagitan ng mga taga-barangay Luna sa Borol, tanging ang mga bunga ng puno ang kanilang naging pagkain. Nang umupang baha ay bumalik silang lahat sa kapatagan. Sa pagtutulungan ng lahat ay nabalik sa normal ang kanilang buhay. Sabi ng mga tao, nagkaroon ng wakas ang kwento ng matanda. May nagsasabi, marahil ang matanda, pipi at bingi ay ang ina ng mga diwata. Binantayan nito ang mga anak at inihingi ang mga ito ng kapatawaran kay Bathala. Sinamantala nito ang pagkakataong sinantala ng bagyo ang lalawigan upang pagbayaran ang kasalanan ginawa ng mga anak nito sa diwata. Inalis ng matandang sumpa sa bunga ng punong kahoy. Ikinalat ng mga tao sa barangay Luna ang buto. Ang bungang dati ay nakakalason at itim na itim ang mga iyon sa kapatagan. Naging pangunahing produkto ng lugar ang prutas. Kinalakal iyon sa iba't ibang lugar at sa prutas na iyon nakilala ang buong bayan. Noong una, wala silang maipantawag sa prutas. Ngunit, di naman nila maaatim na tawagin itong lason dahil iyon ang nagsalba sa kanilang buhay. Kaya upang hindi makalimutan ng kwento tungkol sa prutas, tinawag itong lansones at hindi prutas na nakakalason.